Tumataas ang kaso ng aborsyon sa bansa. Ang pangunahing sanhi umano nito ay ang pagbubuntis na wala sa plano. Karamihan sa kanila ay mga teenager na 15 anyos pataas. Nagpapatrol si Sunny Sombrio. Libo-libong kababaihan ang nagbubuntis na wala sa plano kada taon dito sa ating bansa. Ang masaklap na katotohanan, pabata ng pabata ang mga nabubuntis na Pinay ayon sa pag-aaral. 6 sa 10 Pilipinong babae ay nabubuntis nang wala sa plano. Ayon sa Family Planning Organization of the Philippines, halos 1.43 million ang babaeng nabubuntis kada taon sa Pilipinas. Halos kalahati nito o mahigit 700,000 ay wala sa plano. Marami sa kanila ay mga minor de edad. Ayon sa mga eksperto, may masamang epekto sa kalusugan ang maagang pagbubuntis. Nagiging sanhi raw ito ng hypertension. Madalas sila ang maagang nabubuntis. Physiologically or reproductively, pwedeng pwedeng mature na siya. Pero emotionally kasi hindi pa ganun ka-mature yung mga young adolescents. And ang number one doon is of course pressure, magkakaroon siya ng stress. Secondly, maraming cases ng abortion. Si alias Ana, 17 anyos, ay nagsila ng batang lalaki noong 1 linggo. Naabutan namin siya na ginagamot sa ospital. Nagkaroon siya ng komplikasyon pagkatapos manganak. Labad akong ulo. ng baliang akong dugo, nagpapinatal ko. Maubos tapos mataas na pod. Sakit ang tiyan. Dito sa General Santos City sa record ng Local Civil Registrar, kada taon mahigit 1,000 ang nanganganak ng mga kababaihan na edad 15 hanggang 19 anyos. Bali yung below 19 years old, 11% talaga ang nagpa-registered. Bali yung iba hindi na natin alam kung ilan ang nagpa-registered. Kasi basta yung base sa record namin, yun lang ang nagpa-registered. Ibig sabihin dito sa Gensan pa lamang, kada taon ay may mga babaeng mahigit 1,000 ang nagka-hypertension dahil sa maagang pagkabuntis. Maliban sa mga masamang epekto sa kalusugan, nauuwi din sa aborsyon ang maagang pagkabuntis o pag-abandona ng mga ina sa kanilang mga sanggol. Ayon sa IPAC, mahigit 400,000 ang naitalang kaso ng aborsyon taon-taon sa bansa. At ang pagtaas ng bilang ng kasong ito ay nakakabahala na. Pangunahing dahilan umano ng aborsyon ay ang wala sa planong pagdadalang tao. Karamihan din sa kanila ay hindi inoobserba ang family planning, kaya nauuwi sa pagpapalaglag. Sa pag-aaral ng IPAC, 79,000 na kababaihan ang naospital dahil sa aborsyon at halos 800 dito ang namamatay dahil sa komplikasyon. Hypertension, mataas rin. Hypertension or preeclampsia, mataas at a very young age nagbuntis. At saka mataas rin siya yung sa mga nasa older limit. Pero mga 15 years old, doon nagkakaroon ng complications sa preeclampsia. At kung maisilang man ang sanggol, napipilitan ng ina na iabandona ito. Katulad na lamang ng bagong silang na sanggol na ito, na binalot lang ng tuwalya at iniwan sa Hadano Park ng Gensan. Isa sa mga reason kung bakit magkakaroon ng unintended pregnancy because sa kakulangan ng edukasyon at impormasyon hinggil sa pagpaplano ng pamilya at sa usaping reproductive health. Na kasi ang lahat ng kababaihan at saka mag-asawa ay may karapatan silang mamili kung anong klaseng pagpaplano ng pamilya ang kanilang gagamitin. No? Sa ganitong pagkakataon umano, mas kailangang palawakin pa ang impormasyon hinggil sa sexuality, reproductive health at contraception. Sa pamamagitan umano nito, maiiwasan ang unintended pregnancies na karaniwang dahilan ng aborsyon at pag-abandona ng sanggol. Sunny Sombrio, Patrol ng Pilipino.